Nagsuggest si Drilon na si PBBM daw can call for a special session for the impeachment. Hindi kami ang nagdi-decide nito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung senators kung pwede bang mag-special session, sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, meron pa silang ibang ginagawa. They're not yet ready. So at the end of the day, mga kotsero, ang bola talaga ay nasa Senado. Wala akong ano yun, wala akong question, no ifs nor no buts. It is really, right now sa ano ngayon, sa stage kung nasaan tayo ngayon, yun na nga, ito na yung direction. Siyempre mga kotsero, buhay na buhay pa rin ang kwentuhan tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Buhay na buhay pa rin mga kotsero, at hindi pa rin na hindi na to matatabunan. Kahit kasuhan pa ho nila si Martin Romualdez, si Saldico at si Manix Dalipe. Oo, hindi na ho ito matatabunan. It is out of the box. Para ho yung Pandora's box. Pag nabuksan mo na yung Pandora, yung box ni Pandora, hindi mo na maibabalik lahat ng lumalabas doon. Wala na. Ito na yun. Nandun na tayo sa parang para din tong expressway. Pag nalampasan mo na yung exit mo, wala ka nang magagawa. Babagtasin mo na yung hanggang sa susunod na exit, tapos ikot ka ulit, balik ka. It is what it is. Kailangan tanggapin na ho ito ng mga DDEBs at harapin nila squarely. Harapin ho nila ito ng harap-harapan. Dahil ito na ho yun. Wala na hong atrasan to. Constitution na ho ang dito ang umuusad. Mandato na ho ng konstitusyon ang umuusad dito. Hindi na ho ito trip-trip lang o opinion ng Pangulo, opinion ng kung sino, di ba? Hindi na. Ito ho, mga kotsero, ay prevailing issue na to. Wala na. Tuloy-tuloy na to. At eto nga medyo ang nagiging question mark ngayon, mga kotsero, is kailan gagalaw ang Senado? Dahil nagkagulatan Oo, gulatan ang nangyari, guys. Hindi natin wala tayong, di natin in-expect. Nagising na lang tayo isang umaga, nagche-check ako ng social media, mga 11 o'clock, check ako social media, naghahanap ako topic di yan, hanap ako topic, ganyan. Pagdating ng alas 12, ay, nagulat ako. VP Sara is impeached by the House of Representatives. Oh my God, napa-livestream nga ako agad. So ngayon, mga kotsero, simula po nung nagkagulatan nung Biyernes or nung isang araw, Webes, hindi pa nagiging flexible ang Senado. Kasi noong umpisa pa lang, mga kotsero, no talaga sila. Hindi natin didinggin ngayon yan. Walang Senate trial ng session break. Yun ang sinabi. Puntahan natin yung balita na yan. No Senate trial of VP Duterte before the end of June, sabi ni Cheese Escudero. Ito yung ito yung unang balita galing sa Senado Ang sabi, the Senate of the Congress of the next Congress following the midterm elections will decide the fate of impeached Vice President Sara Duterte in a trial after the chamber adjourned without convening as an impeachment court. The trial will likely extend into the 20th Congress. The decision will be rendered during the 20th Congress. That's almost certain. Ayun na nga ba, mga kotsero? Ano kaya yung ibig sabihin niya ng almost certain? Syempre, hindi naman 100% yun. Almost nga Ibig sabihin ba nun? Pag almost certain, mga 80%, 90%. Siguro anything below 100, no? Yun yung almost certain. Yun yung sinabi niya nung Huwebes pa lang. As in, pagkaka-file pa lang ng impeachment, yan agad ang posisyon ng Senado. And mga kotsero, marami yung nag-isip dito na parang, wait lang. Bakit mag-iintay pa tayo ng matagal? Bakit hindi pa ngayon? Sabi ni Jesus Escudero, tatamaan kasing elections Yun ang sabi niya. Yun yung kanyang dyan. Tatamaan kasing elections at pag tinamaan ng elections, ganun din. Titigil din lahat. Tapos may mga tatakbo silang mga kasama nilang miyembro. Which actually, mga kotsero, kung titignan nyo nga, and actually, nung pinag-uusapan din natin to, nung unang pumutok, ang sabi natin, it makes more sense. Nasa na lang, sa June na lang. So, again, mga kotsero, kasi marami kang legal questions Marami kang legal questions. Questions of, number one, who will preside? Sinong kongreso ang magpe-preside? Will it be the 20th Congress or will it be the 19th Congress? Ganun lang naman yun Kung tutuusin, yun pa nga ang pinakamalalang dahilan. Kasi, it's a gray area right now. Wala pa hong kasing decision ng Supreme Court na ating
pwedeng gamiting reference tungkol dyan. Wala pang jurisprudence eh. Kasi nga, this is the first time sa history, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang vice-presidente ay i-impeach sa gitna ng election season. First time in history. At marami yung nababatigos din dito, no? Nababatigos din. Actually, pati si Chis Escudero nababatigos dito. Siya nga ang main na nababatigos eh. Pero not that I'm defending him, no? Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Chis Escudero. Pero most of the batigos ay speculations. Speculative in nature. So, halimbawa, ganito. Sinasabi nila, ay hindi tinutuloy ni Chis Escudero kasi hindi siya ipipiliing VP ni Bongbong Marcos. Speculative at best eh. Wala naman tayong makitang ebidensya tungkol dyan eh. Pangit maglaro ng hula-hula eh. Kasi hindi magiging vice president. Hindi siya pipili kaya ayaw niyang impeach si Sara Duterte. Parang it doesn't make sense. Parang counterintuitive guys eh. So, hindi it doesn't make sense. Nagkomento na rin si Presidente tungkol dyan. Anong sinabi ni Presidente? Nagsuggest si Drilon na si PBBM daw can call for a special session for the impeachment. Pero nag-comment si Presidente nung sabi niya, sige, kung gugustuhin nila, di magpapakall tayo ng special session. Papakall tayo ng special session, sabi niya. Kung gugustuhin ng Senado. Sabi ni PBBM, again, respecting the separation of powers, hindi kami ang nagdi-decide nito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung senators kung pwede bang mag-special session, sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, meron pa silang ibang ginagawa. They're not yet ready. So at the end of the day, mga kotsero, ang bola talaga ay nasa Senado. Wala akong wala akong question, no ifs nor no buts. It is really right now sa ngayon, sa stage kung nasaan tayo ngayon. Yun na nga. Ito na yung direction. Nasa Senado na ang bola. Pero kanina mga kotsero, nagulat ako. Bakit? Merong appearance si SP Chis Escudero. Saan yung kanyang appearance? Sa JIL Vision Casting Rally. Kanina nagsalita siya doon, guys. At hindi naman siguro niya tinutukan, pero dinaanan niya yung kanyang mga pananaw sa impeachment. Ano yung sinabi ni SP Chis Escudero? Ito yung sinabi niya. Kung man kami ang kumaliwa, palaging may magbibintas, manunungkot, magagalit o hindi sasakayon. Subalit, wala kaming pakialam sa Dora. Sa mga nag-uusig o dumedepensa o ano man ang pananaw nila na ginalaman sa politika. Iisa ang pakayang tayo namin sa Senado. Gawin ko ang tama na naayon sa batas ng walang pakialam sa mga partisano na may sinutulong na kanya-kanyang interes o paniniwala. Itong napipindong impeachment ko sa ating ikalawang Pangulo. Haharapin po natin ito ng may buong tapat at walang pag-aalinlangan. Hindi po namin trabaho i-convict siya. Hindi po namin trabaho i-akwin siya. Trabaho po namin iyakin na nagagawa ng siya ng hustisya. Trabaho po namin na tiyakin na magiging credible at kapanipaniwala at paniniwala ng sambayanan ng proseso. Ito po ay bahagi ng proseso na nakasaad sa ating sariling batas. Huwag po natin itong katakutan. Huwag natin itong pangambahan. Huwag tayo tumakbo palayo dito. Itinalaga talaga ang proseso nito para mapanagutin ang ating mga opisyal. Walang ibang bagay at layo nito. Marapat ngayon na nasimula na ito ay matapos. Matapos ng hindi minamadali. Matapos ng wala ring labis na pagpapaliban. Gagawan na at gagawin po namin ang aming trabaho na ayon sa batas at kinikilala natin sa linyang batas. Ako po ay walang tamang sa mga ganito po yun ang hamon dahil naniniwala ko that God is always in control. Mukhang dito sa issue ng impeachment, mukhang si Chis is playing the non-partisan card. Hindi ako parang sa isip niya. Dalawa lang naman yan eh. Either nagpapanggap siya na non-partisan siya, or ibig sabihin non-partisan, wala siyang kinakampihan. Nagpapanggap siya na wala siyang kinakampihan, o totoong wala siyang kinakampihan. Ang tanong dito, which is which? O, alin dun sa dalawa na yon? Paano natin masasagot yan? Sa ngayon, ang tanong lang na pwede nating alamin, ang pwede nating ibigay pala is, tatakbo ba siya sa eleksyon? The answer is no. So, anong benepisyo? Anong benepisyo sa kanya kung
manliligaw siya ng botante. Wala akong benepisyo sa kanya yun. Ngayon, kung let's say the opposite side is true, may kinakampihan siya, sino? We don't know. Marami yung chismis na ang naglagay dyan sa kanya bilang SP ay ang Malacanang. So, will it be possible na kung totoo na may delaying tactic siya, ang delaying tactics niya ay in coordination with Malacanang. Naisip ko lang naman. Kasi hindi ko pa siya nakikitang nag-associate sa mga Duterte. Recently. I guess the first time I saw him na mag-associate with someone is nung tumatakbo siyang senador at sumama siya sa caravan ni PBBM. That's about it. That was the first time. Tapos, hindi ko na siya nakita ulit. Until manalo siyang senador. And recently, 'di ba, maraming mga events sa lagi siya nai-issue kasi lagi niyang kasama si FL, si First Lady. Kaya lagi siya nai-issue. Oo, nung kinuha yung champagne glass. Tapos recently, tuwing mayroong event sa Malacanang, lagi silang magkasama ni FL, etc. Kaya nga nagkaroon din ng chismis na nung naging Senate President siya, nagkaroon ng kudeta sa Senado. Si Cheese ang nung nalagay si Cheese, ang immediate na chismis ay inilagay siya ng Malacanang, inimpluwensya ng Malacanang.